Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Maria Reyes. Ngayong araw ay susuriin natin ang paksang paglaban sa muscle loss sa katandaan. Ang sikreto ng mahabang buhay ay nasa tamang pagkain. Ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay napakaseryoso at, sa parehong oras, napaka-interesante. Bakit ito interesante? Dahil kamakailan ay nakita ko sa ibang bansa ang tinatawag na nangungunang mga institusyon ng pananaliksik sa siyensiya tulad ng Harvard at Mayo Clinic ay gumastos ng malaking halaga ng pera at kumuha ng daan-daang doktor na sumubaybay sa libu-libong matatanda sa loob ng 5 taon. Sa wakas, tila natuklasan nila ang isang bagong kontinente at napasigaw, natagpuan nila ang isang natural na pagkain na ang epekto sa pagpapalakas ng kalamnan ay 10 beses pa ang lakas kaysa sa mga itlog na pinaniniwalaan natin araw-araw. Naglabas sila ng datos na nagbabala na kung ang mga matatanda ay hindi magdaragdag ng protina na ito ngayon, maaari silang magkaroon ng problema sa pag-akyat ng hagdan sa loob ng kalahating taon. Kailangan nila ng tulong kapag lumalabas para bumili ng pagkain. Nangangatal ang kanilang mga kamay kapag humahawak ng mangkok at chopsticks. Sa malalang kaso, hindi na nila kayang alagaan ang kanilang sarili at gugulin ang nalalabi nilang buhay sa kama. Nang marinig ko ang balitang ito, paano ako nag-react? Hindi ako nagulat at gusto ko pang matawa. Bakit? Dahil ang mga ito ay itinuturing na tinatawag na mga medikal na himala na natuklasan kamakailan. Sa paningin ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas, ay nakasulat na sa mga sinaunang kasulatan, kaya ang Western medicine ay nagsimula pa lamang magbigay pansin sa pagkawala ng kalamnan at pinangalanan itong sarcopenia. Ngunit sa paningin ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas, hindi ito bagong sakit. Ito ay isang tipikal na kakulangan ng parehong pali at bato na sanhi ng kakulangan ng pali at bato. Ngayon mga nakatatanda, maaari ninyong suriin ang inyong sarili. Kaya mo bang magdala ng mabibigat na bagay noong bata ka pa? Ngunit ngayon, kumikirot ang pulso kapag humahawak ng kawali at hindi matatag ang paglalakad tulad ng paghakbang sa bulak. Maraming tao ang nag-iisip na ito ang nangyayari kapag tumatanda sila. Ito ay batas ng kalikasan. Sinasabi ko sa iyo, ito ay ganap na mali. Ito ay hindi pagtanda. Ito ay ang iyong katawan na humihingi ng tulong. Ang iyong nakuha na pundasyon, ang pali at tiyan, at ang bato ay nasa malaking problema. Pag-usapan muna natin ang dahilan. Ang Western nutrition ay nakabatay sa laboratorio. Naglalagay sila ng pagkain sa test tube upang suriin at sabihin kung gaano karaming protina ang nilalaman nito at kung gaano karaming calcium ang nilalaman nito. At pagkatapos ay isasabihin sa iyo, kakulangan sa calcium, kailangan ng calcium supplement. Mukhang napakatuwid, tama? Tama ba? Ngunit ang katawan ng tao ay hindi test tube. Ang katawan ng tao ay isang komplikado, mainit, at buhay na nilalang na may sirkulasyon ng ki. Sinasabi ng mga Western nutritionist na kung mayroon kang mas kaunting kalamnan, kailangan mong magdagdag ng protina at sasabihin sa iyo na kumain ng itlog araw-araw. Ang mga itlog ay talagang magandang bagay na nakapagpapalusog at kapakipakinabang na maaaring magpalakas ng yin at dugo. Ngunit naisip mo ba kung bakit maraming tao ang kumakain ng itlog araw-araw, umiinom ng gatas, at kumakain pa nga ng protein powder na nagkakahalaga ng libu-libong piso, ngunit ang resulta ay lumiit pa rin ang kanilang mga kalamnan at lumalaki ang kanilang tiyan, ngunit numinipis ang kanilang mga limbs tulad ng isang gagamba at sinasamahan din ng constipation, mabahong hininga at insomnia. Mayroong isang malaking hindi pagkakaunawaan na madalas na napapansin sa Western nutrition. Ang kinakain mo ay hindi kinakailangang masisipsip mo. Sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas, ang pali ang namamahala sa mga kalamnan at transportasyon. Isipin ang pali at tiyan bilang isang pabrika ng pagpoproseso.
Ang pagkain na kinakain mo ay ang hilaw na materyal. Kung ang makina ng pabrikang ito ay tumatanda, hindi umiikot o puno ng kahalumigmigan at basura at pamamasa, kahit na magpadala ka ng pinakamahusay na hilaw na materyales, protina, hindi nito kayang iproseso ang mga ito sa tapos na produkto. Ang Qi at Shui Essence ay nagpapalusog sa iyong mga kalamnan. Sa kabaligtaran, ang mga mataas na nutrisyon na bagay na hindi matunaw ay magtatambak sa katawan, magiging phlegma dampness, at basura, haharangin ang sirkulasyon ng Qi at dugo na magpaparamdam sa iyo ng higit na pagod at bigat. Ito ay tinatawag na kakulangan na hindi tumatanggap ng tonic. Ang mga itlog at karne ng baka na kinakain mo, dahil hindi matunaw ng pali at tiyan, ay kalaunan ay magiging pabigat. Nakaharang sa mga daluyan ng dugo, tinatawag itong thrombosis. At sa mga meridian, tinatawag itong gout at subcutaneous lipoma. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang tunay na kaso ng medikal na nangyari sa isang komunidad sa Pilipinas. Ito si Aling Maria, 78 taong gulang. 2 taon na ang nakalilipas. Malusog siya at kaya niyang magtanim ng gulay mag-isa at tumulong sa kanyang anak at apo. Kaya niyang magluto at maglaba. Ngunit mula noong nakaraang taon, lumala ang kanyang kondisyon. Sa simula, nahirapan siyang umakyat ng hagdan. Kaya niyang umakyat ng 3 palapag ng tuloy-tuloy. Nang maglaon, kailangan niya ng pahinga ng 5 minuto pagkatapos umakyat ng 1 palapag. Naghahabol siya ng hininga, pagkatapos ay nanghina ang kanyang mga kamay. Isang araw, habang nagluluto ng sabaw sa kusina, gusto niyang buhatin ang mainit na kaldero, ngunit biglang nanghina ang kanyang pulso, at may tunog na klang, isang kaldero ng mainit na sabaw ang natapon sa sahig, at halos mapaso ang kanyang mga paa. Sa sandaling iyon, tiningnan niya ang sabaw sa sahig, at bumuhos ang luha. Naramdaman niyang wala siyang silbi. Napakabait ng anak ni Aling Maria. At dinala siya sa isang ospital para sa isang buong check-up. Idinagdag ng doktor na mayroon siyang malubhang sarcopenia. Ang kanyang muscle mass ay 30% na mas mababa kaysa sa kanyang mga kasing edad. Nagbabala ang doktor na kung magpapatuloy siya ng ganito, madali siyang matumba at mabalian. Kapag nangyari ang bali, maaaring nasa wheelchair siya sa nalalabi niyang buhay. Nagreseta ang doktor sa kanya ng iba't ibang imported na protein supplements at sinabihan siyang uminom ng gatas araw-araw at pinakulo ang itlog. Naging masunurin si Aling Maria. Kinain niya ang mga ito sa loob ng 3 buwan. Gayunpaman, hindi siya nagka-muscle, ngunit nagdudumi siya araw-araw, namamaga ang tiyan, at hindi siya makakain. Lalo siyang pumayat na may maputlang kutis. Nang maglaon, ipinakilala siya sa akin. Kinapako ang kanyang pulso, na manipis, at mahina kapag pinindot. Tiningnan ko ang kanyang dila. Maputlang dila na may makapal na puting patong na may mga marka ng ngipin sa mga gilid. Sinabi ko sa kanya noon, mayroon kang kakulangan sa paliyang at malamig na pamamasa. Ang iyong pali at tiyan ay parang isang malamig na latian. Nagbubuhos ka pa rin ng gatas dito at ng mga malamig at pampalusog na suplemento. Patay na ang apoy. Paano ka magkakaroon ng timbang? Sinabi ko sa kanya na itigil ang pagkuha ng mga kalokohang suplemento na iyon at gumamit lamang ng mga pagkain na tatalakayin natin ngayon at ang paraan ng pagluluto ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas upang matulungan siyang muling sindihan ang apoy ng kanyang pali at tiyan. 2 buwan at kalahati pa lamang at isang himala ang nangyari. Nang bumalik si Aling Maria para sa follow-up na pagbisita nang walang tulong at naglakad ng mag-isa, iginawi niya sa akin na kayanan niyang pumunta sa palengke upang bumili ng pagkain muli at kaya na niyang tulungan ang lola ng kapitbahay na magdala ng mga bagay. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, Doktor Reyes, hindi ako tumanda at walang silbi, ngunit mali ang kinain ko noon. Hindi ang pagkain ng marami ang kapaki-pakinabang, kundi ang pagkain ng tama. Oh,
Kaya ang video ngayon ay napakahalaga. Ito ay tungkol sa kalidad ng iyong buhay sa huling yugto upang makalakad, maglakbay at kargahin ang mga apo ng may dignidad o nakahiga sa kama na may mga tubo at naghihintay ng pangangalaga. Magsisimula akong magbilang mula sa ikawalong lugar at ibubunyag ang 8 natural na kayamanan ng protina na ito, ngunit sa katunayan, lahat sila ay nasa ilalim ng kontrol ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas. Ang itinuturo ko sa iyo ay hindi lamang kung ano ang kakainin, kundi kung paano magluto gamit ang mga paraan ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas upang itama ang mga pagkiling ng mga pagkaing ito upang tunay na masipsip ng iyong pali at tiyan ang mga sustansyang ito, mangyaring maging pasensyoso upang makita ang katapusan, lalo na ang pangalawa at unang lugar na ang tunay na susi sa mahabang buhay. Kung handa ka na, mangyaring i-click ang subscribe button sa ibaba. Magsimula tayo mula sa lalim ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas upang malaman ang sikreto ng mahabang buhay. Ang mga pagkain na ating tatalakayin ay available sa palengke at mura, ngunit ang susi ay kung nauunawaan mo ang kalikasan at lasa nito. Walong lugar. Tofu at mga produktong soybean, ang patibong at muling pagsilang ng gulay na karne. Ang ikawalo na gusto nating pag-usapan ay ang pinakakaraniwang tofu sa ating hapagkainan. Nakikita ng Western medicine ang tofu. Nakikita nila ito bilang mataas na kalidad na protina ng gulay. Naglalaman ito ng halos 8 gramo ng protina bawat 100 gramo at mga branch-chain amino acid na tumutulong sa paglaki ng kalamnan. Sa tingin nila, ay mabuti ito para sa mga matatanda. Malambot ito at madaling nguyain. Ngunit sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas, kung kinain ng mali, ito ay isang kasangkapan upang saktan ang yang. Alam mo ba kung paano ginagawa ang tofu? Ginagawa ito sa pamamagitan ng paggiling ng soybeans sa pulp at pagkatapos ay pinapatibay gamit ang brine o gypsum. Ang soybeans mismo ay dilaw, pumapasok ito sa pali at may pinakamakapal na earthy key. Maganda ito. Ngunit sa proseso ng paggawa ng tofu, madalas ay kailangan ng gypsum. Ano ang gypsum? Ito ay isang malamig na gamot na ginagamit upang linisin ang apoy sa tiyan at gamutin ang mataas na lagnat o asin o brine na isa ring malamig at mapait na bagay. Kaya kahit ang hilaw na material ng tofu ay soybeans, ngunit ang tapos na produkto nito ay matamis at malamig na yang. Lahat ay bigyang pansin ang salitang malamig. Para sa marami sa atin na matatanda, sa pagtaas ng edad, ang yang qi sa ating katawan ay bumababa. Sinabi sa Neijing na sa edad na 40, kalahati ng yin ay nawala, ang iyong pang-araw-araw na buhay ay bumababa. Sa edad na 60 o 70, ang iyong apoy sa gate ng buhay ay napakahina na. Ang iyong pali at tiyan ay malamig at kulang sa karamihan. Kung gusto mong magdagdag ng protina sa oras na ito at makinig sa Western medicine, at kumain ng malamig na tofu at itlog na may inasnan na tofu araw-araw, ikaw ay nagbubuhos ng malamig na tubig sa iyong kalan ng pali at tiyan. Patay ang apoy. Paano matunaw? Bilang resulta, hindi ka nakakuha ng sapat na protina, ngunit sa halip, nagdudumi ka, sumasakit ang tiyan, malamig ang mga kamay at paa, at mas maraming pamamasa, kaya't maraming matatanda ang mas kumakain ng tofu, mas namamaga ang kanilang mga binti. Maaari ba tayong kumain ng tofu? Maaari itong kainin. Ito ay magandang bagay. Ngunit ang susi ay kung paano gumamit ng apoy upang alisin ang lamig nito at pasiglahin ang mga pampalusog na katangian nito. Ang aking prinsipyo ay kainin ito ng mainit at yang na sangkap. Inirerekomendang Recipe 1. Pritong itlog na may taiksiyang tofu. Isang mainit at mabangong paraan. Ayon sa teorya ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas, bakit tayo gumagamit ng basil? Giusengta. Sa Pilipinas, tinatawag natin itong giusengta. Ito ay isang mahusay na gamot. Mayroon itong mabangong amoy at mainit.
Ayon sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas, maaari nitong gisingin ang pali, maaari nitong gisingin ang iyong inaantok na pali at tiyan. Maaaring alisin ng init ang lamig. Ang mga itlog ay pampalusog na pagkain upang magpalakas ng yin at dugo. Ang pinakamahalagang hakbang ay prituhin ito. Ang proseso ng pagprito ay nagpapakilala ng enerhiya ng apoy upang gawing ginto at malutong ang ibabaw ng tofu. Ang layer na ito ng amoy na nasunog ay mabuti para sa pali. Detalyadong operasyon. Maghanda ng isang piraso ng piniga na tofu. Ang tofu ay mas yang kaysa sa malambot na tofu. Mas kaunting tubig, 2 itlog, isang dakot ng basil. Gupitin ang tofu sa maliliit na cubes. Punasan ang tubig gamit ang kitchen paper. Alisin ang hibla. Basagin ang mga itlog at lagyan ng asin. Ang kawali ay dapat na mainit. Ibuhos ang mantika at painitin ito. Ang init ay yang. Prituhin ang tofu hanggang sa maging ginintuan ang magkabilang panig. Tandaan na dapat itong maging ginto at malutong. Ang hakbang na ito ay upang pilitin ang lamig at ikulong ang init. Pagkatapos ay ibuhos ang likidong itlog sa tofu, budburan ng basil, prituhin hanggang sa tumigas ang likidong itlog at maging mayaman ang aroma, karanasan sa panlasa. Ang init ng basil at ang mainit na mantika ay ganap na nagbabalanse sa lamig ng tofu. Napakasarap kainin sa umaga. Sa umaga, nabubuo ang yangki. Ang pagkain ng mainit na protina sa oras na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng enerhiya para sa araw. Inirerekomendang Recipe 2, Tofu Miso Soup. Pinaiinit ng pagbuburo ang bato. Ayon sa teorya ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas, ang miso ay binuro mula sa soybeans. Anumang bagay na binuro ay gumagamit ng kapangyarihan ng mga microorganism na makakatulong sa panunaw at makabawas sa pasanin ng pali at tiyan. Tinatawag itong paglutas ng pagbabara. Maasim ang lasa nito. Madilim ang kulay. Maaaring pumasok ang asin sa bato. Ang sabaw na ito ay nagpapalusog sa pali at bato. Ang pangunahing tip ay kapag nagluluto, ilagay muna ang bonito flakes. Mainit ito upang kunin ang umami. Idagdag ang tofu at painitin ito. Ang pinakamahalagang hakbang ay patayin ang apoy. At pagkatapos ay tunawin ang miso at ibuhos ito, huwag lutuin ang miso sa mataas na init na makakasira sa mga aktibong enzyme nito. Angkop na dami ng tao. Lalo na angkop para sa mga matatanda na may mahinang gana. Uminom ng isang mangkok para sa hapunan. Nagpapainit ito ng tiyan at nakakatulong sa pagtulog. Maaari itong gamitin para sa pag-aayos ng kalamnan ng katawan sa gabi. Ika. 7 lugar. Salmon. Ang araw ng malalim na dagat at apoy sa tubig. Ang ikapito ay salmon. Lubos itong pinahahalagahan ng Western medicine. Sinasabing mayaman ito sa omega at fatty acids na maaaring labanan ang pamamaga at protektahan ang puso. Sa paningin ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas, ang salmon ay hindi lamang protina at fatty acids. Ito ay isang pagkain na nagpapalusog sa yang qi. Isipin mo, saan nakatira ang salmon? Sa malamig na lugar sa malalim na dagat, kahit sa nagyayelong tubig, sa napakalamig na tubig, kaya nitong lumangoy ng napakabilis, puno ito ng sigla at lumalangoy pataas upang mangitlog. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay mayroon itong malakas na zenyang sa katawan nito. Kung hindi, namatay na ito sa lamig. Ito ay tulad ng mga taong nagsusuot ng manipis na damit sa taglamig at hindi nilalamig. Ito ay dahil mainit ang kanilang katawan. Ang karne nito ay pula, pumapasok sa puso at dugo. Ang karne ay basa, pumapasok sa pali at tiyan. Nakatira ito sa malalim na tubig at qi ng bato, kaya't ang mandarin fish ay napakabihirang makapagpainit at makapagpalakas ng paliyang makapagpalusog ng dugo
Ang anti-inflammatory effect sa Western medicine sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas ay ang kakayahan nitong magpainit at magpahupa ng mga daluyan ng dugo at magtanggal ng lamig at pamamasa at stasis. Maraming malalang sakit sa mga matatanda, pananakit ng kasukasuan, arteriosclerosis, ay sa esensya ay dahil sa lamig at stasis sa katawan. Ang pagkain ng mas maraming mainit na salmon ay upang tulungan ang katawan na matunaw ang yelo. Ngunit dapat kong seryosong babalaan na ang mga matatanda ay ganap na ipinagbabawal na kumain ng hilaw na salmon sashimi. Kumakain ng sashimi ang mga Hapon, iyon ang kanilang nakagawian. Ngunit nakikita mo, marami rin silang rheumatism. Para sa pangangatawan ng ating mga matatandang Pilipino, ang hilaw at malamig na pagkain ay isang bawal para sa pali at tiyan. Ang isang kagat ng sashimi ay lubhang nakakasira sa paliyang, na nagiging sanhi ng direktang pag-atake ng lamig sa mga internal na organo at madali itong magdulot ng mga parasito. Inirerekomendang paraan: steamed salmon na may luya at spring onion, mainit at nagpapaagos ng dugo. Ayon sa mga prinsipyo ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas, ang pagpapasingaw ay gumagamit ng init ng singaw ng tubig na banayad at hindi madaling magdulot ng galit. Ang susi ay ang mga sangkap, luya, at spring onion. Ang luya ay isang gamot para sa pagsusuka, nagpapainit sa gitna at pumipigil sa pagsusuka, at nagtatanggal ng lamig. Ang spring onion ay maaaring magpalakas ng yang qi at magpalakas ng long qi. Kapag pinasingaw kasama ng mandarin fish, mapapalaki ang pagpapasigla ng epekto ng pagpapainit at pagpapaagos ng dugo. Maaari din itong alisin ang amoy ng isda. Ang amoy ng isda ay isa ring uri ng lamig at pamamasa. Detalyadong operasyon, hugasan at patuyuin ang mandarin fish. Maglagay ng makakapal na hiwa ng luya at spring onion sa ilalim. At kaunti sa isda, pasigawin ng 8 hanggang 10 minuto pagkatapos kumulo ang tubig. Nakasalalay sa laki ng isda. Pagkatapos kunin, ibuhos ang tubig na may amoy ng isda. Lagyan ng steamed fish soy sauce. Pagkatapos ay painitin ang 1 kutsara ng mainit na mantika at ibuhos ito sa spring onion at luya na may tunog na sizzling. Ang tunog ay tanda ng pagpapasigla ng yang qi. Payo sa pagkain. Pinakamainam na kainin ito sa tanghalian. Ang enerhiya ng yang ay nasa tuktok sa tanghali at ang pinakamalakas na kakayahan ng metabolismo ng katawan at ang pinakamahusay na epekto ng pagsipsip. 6. Chicken breast. Ito ay isang murang ginseng para sa pagpapainit at pagpapalusog. Ang 6 ay chicken breast. Maraming matatanda ang ayaw dito, iniisip na tuyo at walang lasa tulad ng pagmuya ng kahoy. Ngunit pinupuri ito ng Western medicine. Sinasabing ito ay isang modelo ng mataas na protina at mababang taba. Paano tinitingnan ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas ang manok? Ikinategorya ng Shennong's Herbal Classic ang manok bilang isang top grade. Ang manok ay kabilang saksun sa 8 trigrams hangin at kalikasan ng kahoy. Kung ito ay lumilipad sa langit o tumatakbo sa lupa, lahat ng gumagalaw ay may isang uri ng sigla. Ang manok ay matamis at mainit sa kalikasan. Ang pangunahing epekto nito ay upang painitin ang gitna at palusugin ang qi, palakasin ang esensya at utak para sa mga may mahinang pali at tiyan at qi na bumababa, tulad ng pakiramdam ng pagbaba ng mga internal na organo, kahinaan, mahinang boses, prolapse. Uterine prolapse. Ang manok ay isang napakagandang sangkap para sa pagpapasigla ng qi. Ang init nito ay hindi kasing tuyo ng mutton, mas banayad ito. Ito ay angkop para sa pangmatagalang pagkonsumo. Bakit nararamdaman ng mga matatanda na ang manok ay tse? Tuyo. Dahil ang likido ng katawan ng mga matatanda ay kulang, ito ay tulad ng tuyong balat ng puno na walang tubig upang mabasa, at ang chicken breast ay may mas kaunting taba. Kung hindi ka magbibigay pansin sa paraan ng pagluluto,
Ang matagal na pagluluto ay magpapawala ng tubig, ito ay matutuyo. Higit sa lahat, huwag matuto sa mga Westerner na kumain ng malamig na chicken breast salad, na malamig at hilaw, na makakasira sa paliyang. Gaano man kaganda ang karne, hindi ito masisipsip. Lahat ito ay haharangan sa tiyan at magiging patay na karne. Inirerekomendang paraan, steamed chicken slices na may mushrooms. Maari nitong palakasin ang pali, tanggalin ang plema, at chi. Ayon sa teorya ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas, ang shiitake mushrooms ay kilala bilang mga delicacy ng bundok, matamis at banayad, na makapagpapalusog ng stomach chi, magpapabilis ng pagsabog ng bulutong, at magtatanggal ng plema. Ang mga matatanda ay madalas na may kakulangan sa pali at plema at palaging may walang katapusang plema sa kanilang lalamunan. Ang shiitake mushrooms ay makakatulong upang linisin ito. Gupitin ang chicken breast sa hiwa at i-marinate upang mapanatili ang moisture. I-steam kasama ang mushrooms. Ginagamit nito ang mga katangian ng gamot ng mushrooms at tinitiyak ang isang malambot na texture, detalyadong operasyon. Gupitin ang chicken breast sa manipis na hiwa. Narito ang susi. Magdagdag ng kaunting asin, cooking wine, at tinadtad na luya, at kaunting tubig at starch. Haluin ng mabuti at masahin. Panghuli, selyuhan ng kaunting mantika. Ang hakbang na ito ay tinatawag na locking water. Ginagaya nito ang human semen. Upang protektahan ang mga kalamnan, i-marinate ng 15 minuto. Ibabad ang pinatuyong mushrooms, hiwain at ilagay sa ilalim ng plato at ilagay ang chicken slices sa ibabaw. I-steam sa mataas na init sa loob ng halos 12 minuto. Ang aking karanasan ay ang steamed chicken ay napakalambot. Kahit ang matandang babae na walang ngipin ay kayang kainin ito. Ang umami ng mushrooms ay pumapasok sa manok na napakasarap. Ang ulam na ito ay nagpapalusog ng manok at nagpapalabas ng mushrooms. Ito ay pampalusog ng walang pagbabara. Sa kabanatang ito, tatalakayin natin ang ilang sangkap na maaaring hindi napapansin, ngunit may kamangha-manghang epekto, kabilang ang mga dayuhan at lokal na sangkap. Ngunit sa paningin ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas, lahat sila ay gamot. 5 lugar. Chickpeas. Ito ay isang mabuting gamot para sa pagpapalakas ng pali at bato. Ang 6 ito ay maaaring hindi pamilyar. Sa ilang matatanda, ang chickpeas ay napakasikat sa kanluran nitong 2 taon. Tinatawag itong superfood. Mayroon itong protein content na hanggang 25% at maraming dietary fiber. Sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas, bagaman ito ay isang exotic na uri, ngunit ang mga katangian ng gamot nito ay napakaangkop para sa mga pangangailangan ng mga matatanda. Lalo na, tulad sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas, mayroong karunungan ng pagkakatulad. Tingnan ang hugis ng chickpea. Mayroon itong matulis na dulo tulad ng tuka ng agila. Mukha ba itong maliit na bato sa kabuuan? Lahat ng beans ay earthy at pumapasok sa pali. At ang mga mukhang bato ay mayroon itong ilang epekto sa pagpapalakas ng bato. Ang chickpeas ay madilaw at puti. Dilaw para sa pali. At puti ay pumapasok sa baga. Matamis at banayad ang lasa nito. Maaari itong magpalakas ng pali at tiyan, ngunit nagtatanggal din ng pamamasa. Ang pinakamaganda ay mabagal ang enerhiya nito at ang starch nito ay dahan-dahang natutunaw mula sa pananaw ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas na tinatawag na slow tonic. Hindi nito masyadong bibigyan ng pasanin ang pali at tiyan ng sabay-sabay, ngunit nagbibigay ng enerhiya ng ki at dugo sa isang banayad na paraan. Para sa karaniwang kakulangan sa pali at pamamasa sa mga matatanda, namamaga ang tiyan at binti, malagkit na dumi, kulang sa kinang bato, pananakit ng baywang at madalas na pag-ihi, ang chickpeas ay isang napakagandang pagpipilian sa dietary therapy. Inirerekomendang recipe, sesame oil pumpkin at chickpea. Nagpapainit ng bato, nagpapalakas ng pali,
at nagpapainit ng matris. Ayon sa teorya ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas, ang ulam na ito ay sadyang ginawa para sa mga matatanda. Ang kalabasa ay dilaw at matamis. Ito ay isang mahusay na sangkap para sa pagpapalakas ng pali at tiyan. Maaari din nitong painitin at pahupain ang mga meridian. Ang sesame oil, lalo na ang black sesame oil, ay mainit sa kalikasan. Maaari nitong palusugin ang kakulangan, magpabasa ng bituka at magpalakas ng pagdumi. Ito ay isang kailangan para sa pangangalaga pagkatapos ng panganganak sa Pilipinas. Igisa, ang kalabasa at chickpeas na may sesame oil, pinagsasama nito ang kapangyarihan ng pagpapainit at pagpapalakas ng pali. Para sa mga may malamig na katawan, malamig na kamay at paa, at constipation, mayroon itong mahusay na epekto. Detalyadong operasyon. Ibabad ang chickpeas nang magdamag ng maaga at lutuin hanggang lumambot. Gupitin ang kalabasa sa piraso. Ibuhos ang black sesame oil sa kawali. Igisa ang hiwa ng luya sa mababang init. Painitin ang tiyan. Idagdag ang mga cube ng kalabasa. Igisa hanggang sa maging bahagyang sunog ang ibabaw. Idagdag ang lutong chickpeas. Magdagdag ng kaunting tubig. Takpan at pakuluin hanggang lumambot ang kalabasa. Ibalot ang beans. Timplahan ng asin at bawasan ng sarsa. Mga mungkahi para sa pagkonsumo. Kainin ito para sa hapunan kapag malamig. Nagpapainit ito ng katawan at nakakabusog. Makakatulong din ito sa pagdumi sa susunod na umaga. Ika-4. Greek yogurt. Kainin ito kapag mainit. Ang ika-4 ay Greek yogurt. Ipinagmamalaki ito ng Western medicine dahil sinala nito ang whey na may 2 beses na protein content ng regular na yogurt at mayroon itong probiotics. Sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas, ang yogurt ay isang napakagulong bagay at ito ang pinakamaraming kontrobersiya. Ang gatas ay matamis at patag o malamig. Pagkatapos itong iburo upang maging yogurt, lumalamig ang tiyan. At napakalagkit nito. Sinasabi ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas na ang asim at tamis ay nagiging yin. Mayroon itong magandang epekto sa pagpapalusog ng yin. Maaari itong magdulot ng likido sa katawan, magpawi ng uhaw, magpabasa ng bituka, at magpakalma ng constipation. Mabuti ito para sa mga taong may kakulangan sa yin at labis na apoy. Ngunit dapat lahat ay makinig ng mabuti. Ang karamihan ng mga taong may Jixi Aozeng, ang mga matatanda, ay may kakulangan sa yang at pamamasa. Kung kukuha ka ng isang tasa ng malamig at malagkit na Greek yogurt, ito ay isang sakuna. Una, ang lamig ay direktang nakakaapekto sa pali at tiyan at pinapatay ang iyong natitirang apoy sa tiyan. Pangalawa, pinipigilan nito ang paggalaw ng qi. Ang malagkit na texture ng yogurt ay madaling maging phlegma dampness sa katawan na nagbabara sa mga meridian. Maraming matatanda ang nakakaramdam ng pag-bloating pagkatapos kumain ito at pagtatae. At ang kanilang patong sa dila ay nagiging makapal. Ito ay isang tipikal na kaso ng pamamasa na bumabalot sa pali. Hindi ba natin ito kayang kainin? Oo. Ngunit dapat itong baguhin gamit ang mga pamamaraan ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas. Ang aking prinsipyo ay alisin ang lamig at paluwagin ito at tulungan itong matunaw. Inirerekomendang paraan. Mainit na cinnamon nuts. Ang yogurt ay isang mainit at nagpapabasa ng pagkain. Ayon sa mga prinsipyo ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas, ito ang aking eksklusibong rekomendasyon para sa mga matatanda. Dahil malamig ito, magdaragdag tayo ng mainit na bagay. Cinnamon powder, ito ay isang purong yang na bagay, makapagpapalusog ng apoy at makakatulong sa yang, at makakapagpabalik ng apoy sa pinagmulan nito, makakapagpagaan ng lamig at sakit. Ang maanghang at mainit na kalikasan nito ay perpektong nagpapabalanse sa lamig ng yogurt at ang aroma ng cinnamon ay makakatanggal ng pamamasa at makakapagpagaan ng lagkit ng yogurt.
Ang mga mani, walnuts, almonds at BPP ay makakapagpalusog ng bato at chi. Ang mahalagang operasyon, painitin ito. Ilabas ang yogurt mula sa refrigerator. Dapat itong iwan sa temperatura ng silid nang hindi bababa sa kalahating oras o bahagyang painitin gamit ang maligamgam na tubig. Huwag kailanman kainin ito kapag malamig. Tandaan, mas takot ang iyong tiyan sa lamig kaysa sa iyong bibig. Idagdag ang mga sangkap. Magdagdag ng isang maliit na kutsara ng cinnamon powder sa yogurt at haluin ng mabuti. Ito ay hindi lamang para sa lasa, ito ay isang komprehensibong kombinasyon ng mga katangian ng gamot. Budburan ng isang dakot ng walnut crumbs upang palusugin ang mga bato at utak at ilang pasas upang palusugin ang dugo. Ang pinakamahusay na oras upang kumain ay sa tanghali, kapag ang enerhiya ng yang ay nasa tuktok o bandang 3:00 ng hapon bilang isang merienda. Huwag kailanman kainin ito bago matulog sa gabi. Sa oras na iyon, ang yang qi ay pumapasok sa loob. Ang pagkain ng malamig na pagkain ay mas malamang na magdulot ng indigestion. Ikatlo, broad beans. Maaari nitong palakasin ang pali at tanggalin ang pamamasa. Ang ikatlo ay sa Pilipinas, na napakakaraniwan sa Pilipinas. Ayon sa Western medicine, bawat 100 gramo ay naglalaman na napakataas. Ang tradisyonal na medisina ng Pilipinas ay may malalim na pag-unawa sa broad beans. Ito ay isang mahiwagang gamot para sa pagtanggal ng tubig at pamamasa. Matamis ang lasa nito. Ping, pumapasok sa pali at tiyan meridians. Sinasabi ng mga sinaunang libro na maaari itong mabilis na palusugin ang tiyan at organo, palusugin ang gitna at qi. Maaari nitong pahabain ang ejaculation. Ang pinakamalaking tampok nito ay ang pagpapalakas ng pali at pagtanggal ng pamamasa. Napakaangkop nito para sa mga matatanda. Pagmasdan natin, maraming matatanda na may sarcopenia ay hindi payat, ngunit mukhang mataba, maluwag at malambot na may dent kapag pinindot. Ano ang tawag dito? Ito ay edema. Hindi ito paglaki ng kalamnan, kundi pagpapanatili ng tubig. Ito ay dahil sa kakulangan sa pali na hindi kayang magdala ng tubig. Ang labis na kahalumigmigan ay bumubuhos sa balat at kalamnan. Ang epekto ng broad beans sa isang banda ay nagpapalusog ng pali upang gumana ang pali. Sa kabilang banda, maaari din nitong alisin at ilabas ang labis na tubig sa pamamagitan ng ihi. Ito ay tinatawag na paggamot sa parehong ugat at sangay. Pagkatapos alisin ang pamamasa, maaaring lumaki ang karne, ngunit isang bagay ang dapat bigyang diin. Ang mga may kakulangan sa G6PD o may family history ay hindi dapat kumain nito. Parehong sumasang-ayon dito ang tradisyonal na medisina ng Pilipinas at Western medicine. Dapat ding lutuin ng lubusan ang mga ordinaryong tao upang maiwasan ang pagkalason. Inirerekomendang recipe, nilagang sariwang broad beans na may scallion oil, isang paraan ng pagpapalakas ng yang at pagpapalakas ng pali. Ayon sa teorya ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas, kapag sariwa ang broad beans sa palengke, tagsibol iyon. Ang tagsibol ay nauugnay sa atay para sa anumang sakit. Dapat nating bigyang pansin ang pagpapahupa ng atay. Prituhin ang scallions upang gumawa ng scallion oil. Maaaring magpalakas ng yang qi ang scallions. Maaari nitong tanggalin ang liver stagnation. Maaari nitong palakasin ang lung qi. Igisa ang broad beans gamit ang scallion oil na ito. Pinapanatili nito ang tamis at epekto sa pagpapalakas ng pali at ginagamit ang mainit na kalikasan ng scallions upang itaboy ang qi, upang hindi ito manatili. Detalyadong operasyon. Balatan ang sariwang broad beans. Kung luma na ang beans, dapat ding alisin ang panloob na balat. Kung hindi, hindi ito matutunaw. Magdagdag ng mas maraming mantika sa kawali. Magdagdag ng maraming puting sibuyas na hiwa
Prituhin sa mababang init hanggang sa maging ginintuan at mabango. Alisin ang scallions. Idagdag ang broad beans at igisa. Magdagdag ng kaunting tubig at asin. Takpan ang kawali. Pakuluin sa katamtamang mababa na init sa loob ng 5 hanggang 8 minuto hanggang lumambot at maging malapot ang broad beans at mag-iwan ng kaunting sabaw. Napakasarap ng ulam na ito. At masarap kasama ng kanin. Panghuli, ito ang pinakamahalagang sandali. Kung hindi mo matandaan ang mga nauna, dapat mong isulat ang huling dalawa. Talaga silang makakatulong sa iyo na baligtarin ang pagtanda at hubugin muli ang mga kalamnan. Ika, dos, quinoa, ang hari ng mga butil na may lahat ng 5 elemento. Ito ang sinabi ko noon. Perpektong protina sa paningin ng Western medicine at ang 5 phases at 8 trigrams sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas. Quinoa. Dapat makinig ng mabuti ang lahat. Hindi simple ang quinoa. Tinatawag itong super grain. Bawat 100 gramo ay naglalaman ng halos 14 gramo ng protina at naglalaman ito ng lahat ng 9 na mahahalagang amino acid na may mataas na absorption rate. Bakit ko ganoong kataas ang tingin sa quinoa? Lahat. Tingnan ng mabuti ang quinoa. Lahat kung binaang ton de la Capi. Ito ay may puti, pula, at itim. Ang madalas nating kinakain ay isang halo ng 3 kulay. Ang puti ay para sa baga, ang pula ay pumapasok sa apoy ng puso. Ang itim ay pumupunta sa tubig ng bato. Ang dilaw na kulay nito ay kumakatawan sa lupa ng pali. Lumalaki ito sa talampas, ito ay lumalaban sa lamig at tagtuyot, at may sigla ng paglaki, kahoy. Ang isang maliit na butil ay talagang naglalaman ng 5 uri ng enerhiya na kinakailangan ng 5 organ. Napakabihira nito. Ayon sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas, ang mga butil ay pampalusog. Ang mga butil ay nagpapalusog sa pali at tiyan at nagbubuo ng ki at dugo. Ang quinoa ay matamis at banayad, hindi malamig o tuyo, napakabanayad. Ang pinakamalaking kakayahan nito ay upang magkakasundo. Pagkatapos pumasok sa katawan, maaari nitong balansehin ang ki ng 5 internal na organo, maaari nitong palusugin ang mga kulang na organo. Maliit ang butil nito at maliliit na buntot ang lumalabas pagkatapos lutuin na nagpapakita na puno ito ng sigla at napakadaling matunaw at masipsip para sa mga may mahinang function ng pali at tiyan o kahit sa panahon ng paggaling pagkatapos ng sakit, ang mga matatanda na nagdudumi pagkatapos kumain ng kahit ano, ang quinoa ay isang lifesaver. Maaari itong mabilis na magbago sa ki, dugo, at essence upang palusugin ang tuyong kalamnan at meridian. Inirerekomendang recipe. Makulay na quinoa health porridge at ang paraan ng pagbabalanse ng 5 organ. Ayon sa teorya ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas, ito ang pinakapampalusog na paraan ng pagkain. Hindi lamang tayo gagamit ng quinoa, kundi pati na rin ng iba pang sangkap. Millet, dilaw ang pumapasok sa pali na nagpapalusog sa stomach yin, lalo na ang rice oil sa ibabaw na mas pampalusog kaysa sa ginseng soup. Nagpapalusog ng yin at bato, pinupuno ang utak ng buto. Ang red dates ay pula, pumapasok sa puso at pali upang palusugin ang dugo at ki. Ang gayong palayok ng lugaw na may 5 kulay at 5 lasa ay nagpapalusog sa lahat ng 5 internal na organo na nakatuon sa pagpapalakas ng pali at bato. Detalyadong operasyon. Quinoa, millet, at black rice sa ratio na 1:1. Tandaan na ang quinoa ay dapat hugasan ng ilang beses bago lutuin upang alisin ang saponin sa ibabaw. Kung hindi, ito ay magiging astringent na makakaapekto sa lasa at panunaw. Magdagdag ng ilang pitted red dates, ilagay ang lahat ng sangkap sa rice cooker at piliin ang porridge mode. Siguraduhin na malambot at malagkit ito. Payo sa pagkain. Bilang almusal,
Kainin ito araw-araw at magpatuloy sa loob ng 1 buwan. Makikita mo na bumubuti ang iyong kutis at ang pakiramdam ng pagkahilo kapag naglalakad ay mababawasan. Ang iyong dumi ay magiging hugis din. Unang lugar, soybeans, ang karne na lumalaki sa lupa. Ang esensya ng Poly-Earth. Ang nakakakilig na sandali ay dumarating. Ang unang lugar ay ang pinakapamilyar sa atin at hinahamak pa nga maraming matatanda ang maaaring magulat. Ang soybeans ang unang lugar. Oo, ang soybeans ay may mataas na protein content. Bawat 100 gramo ng soybeans ay naglalaman ng halos 35 gramo na higit sa 5 beses kaysa sa itlog, 2 beses kaysa sa karne ng baka. Tinatawag ito ng Western medicine na gulay na karne. Sa palasyo ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas, ang katayuan ng soybean ay hindi matitinag. Ang soybeans ay dilaw, mayroon itong pinakamakapal na earthy nature. Ang pali ay kabilang sa lupa. Ang soybeans ang paborito ng pali at tiyan. Matamis ang lasa nito at neutral, may malakas na function. Maaari nitong mapawi ang flatulence, nakikinabang ito sa malaking bituka. Nagtatanggal ng edema at toxins, nagpapalusog ito sa pali at tiyan, at pumapasok sa bato meridian. Bakit ito ang numero 1? Dahil ito ang pundasyon ng paglaki ng kalamnan. Ang pali ang namamahala sa mga kalamnan. Tanging kapag mataba ang lupa ng pali, ang lahat ng bagay ay maaaring lumaki. Ang soybeans ang pinakamakapangyarihang pataba para sa lupa ng pali. Gayunpaman, dapat kong seryosong babalaan ang lahat na ang soybeans ay isang double-edged sword. Ang hilaw na soybeans ay lubhang nakakalason, naglalaman ng trypsin inhibitors at lectins. Ang pagkain nito ay maaaring magdulot ng pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, at pananakit ng tiyan. At ang soybeans ay napakadaling magdulot ng gas. Kung ang mga taong may kakulangan sa pali at tiyan at mahina ang transportasyon, ang pagkain ng labis ay magpapamaga ng kanilang tiyan tulad ng mga tambol, sila ay magdurusa. Kaya ang paraan ng pagkain ng soybeans ay ang pinakamapartikular sa lahat ng pagkain. Ang susi ay lutuin ito ng lubusan upang matunaw ang kalikasan ng maruming qi at gabayan ang mga katangian ng gamot sa pali at bato. Ang ultimate recommended method, ang recipe ay ang siglong gulang na sikreto ng soybeans, black beans, ribs. Nagpapalusog ito sa parehong pali at bato. Inaayos nito ang parehong innate at acquired deficiency. Ang recipe na ito ay ipinasa sa akin ng isang daang taong gulang na Pilipinong doktor. Ang mga matatanda sa nayong iyon ay nagtatrabaho pa rin sa bukid sa edad na 80 o 70 na may tuwid na likod. Iniinom nila ang sabaw na ito sa buong taon. Ang prinsipyo ng reseta ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas ay katangi-tangi. Hari, ministro, katulong, at gabay. Ang monarch drug ay soybeans. Dilaw ang kulay na pumapasok sa pali upang palitan ang nakuha na pundasyon at palakasin ang mga kalamnan. Itim ang kulay, pumapasok sa bato, nagpapalit sa innate na pundasyon at nagpapalakas ng mga kalamnan at buto. Ang black beans ay maaaring magpaitim ng buhok at mata. Ang black beans ay tinatawag na kidney beans. Adjuvant ribs, buto ng baboy na may karne. Ang baboy ay isang hayop na tubig, pumapasok sa bato. Ang mga buto ay nagpapalusog ng buto. Ang utak ay nagpapalusog ng esensya, ang karne ay nagpapalusog ng pali. Ang protina ng hayop at protina ng halaman ay nagkakakumpleto sa isa't isa. Ang susi sa gamot ay balat ng tangerine. At ang susi sa gamot ay hindi maaaring mawala. Bakit magdaragdag ng balat ng tangerine? Ang soybeans at black beans ay madaling magdulot ng flatulence. Ang mga matatanda ay may mahinang pali at tiyan at madaling nababara. Ang balat ng tangerine ay isang mahiwagang gamot para sa pag-regulate ng qi at pali. Maaari nitong buksan ang qi, pigilan ang beans, na harangan ang gitnang energizer.
Tinutulungan nito ang pali at tiyan na tunawin ang mga mataas na nutrisyon na sangkap na ito. Ang isang tael ng balat ng tangerine ay nagkakahalaga ng isang tael ng ginto. Dito, ito ang finishing touch. Ito ang kaluluwa ng mangkok na ito ng sabaw. Kung walang balat ng tangerine, ito ay isang ordinaryong mangkok lamang ng sabaw. Sa balat ng tangerine, ito ay nagiging isang gamot na sabaw. Ang detalyadong hakbang sa operasyon ay dapat mahigpit na sundin. Ibabad, i-detoxify, steam. Isang dakot ng soybeans at black beans, humigit kumulang 50 gramo. Pagkatapos hugasan, dapat itong ibabad sa tubig ng hindi bababa sa 8 hanggang 12 oras. Sa tag-araw, ibabad ang beans sa refrigerator at ang balat ng beans ay kumukulubot. Ang hakbang na ito ay maaaring magtanggal ng karamihan sa anti-nutritional factors at nagpapagana rin sa sigla ng beans. Tandaan na ang pinagbabarakan ng tubig ay dapat itapon, hindi para sa sabaw, blanching. Ilagay ang ribs sa malamig na tubig, magdagdag ng hiwa ng luya at cooking wine upang i-blanch at alisin ang lansa, alisin at hugasan. Pakuluin. Idagdag ang binabad na soybeans at black beans at blanched ribs sa clay pot. Magdagdag ng 1 piraso ng balat ng tangerine, humigit kumulang 5 gramo. Ibabad ito ng maaga at kiskisin ang puting laman upang maiwasan ang kapaitan. Magdagdag ng sapat na malamig na tubig ng sabay-sabay. Painitin. Pakuluin sa mataas na init. Alisin ang bula, balitan sa mababang init. Takpan ang palayok. Pakuluin ng hindi bababa sa 2 oras. Ano ang pamantayan? Siguraduhing pakuluin ang beans hanggang sa maging malambot at malapula, matunaw sa bibig, hanggang sa paghihiwalay ng laman at buto. Ang ganitong beans ay madaling masisipsip ng pali at tiyan. Pampaasarap, magdagdag ng asin sa panlasa 10 minuto bago ihain. Hindi na kailangan ng iba pang magarbong pampaasarap. Inumin mo ang orihinal na malasa na lasa. Kaso ng talaan. Si Aling Maria mula sa Pilipinas. Diagnosed ng Western medicine na may matinding sarcopenia, bukod sa pagreseta sa kanya ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas, inutusan ko siyang uminom ng 1 mangkok ng soybeans at black beans pork rib soup, ang beans at ang karne. Naging masunurin si Aling Maria. Nagpatuloy siya sa loob ng 2 buwan at kalahati. Nang bumalik siya para sa follow-up na pagbisita, iba na siya, namumula ang kanyang mukha. At puno ng enerhiya ang kanyang boses. Masaya siyang naggesto sa akin. Sinasabing kaya na niyang umakyat ng 3 palapag ng hindi humihingal at kaya na niyang tulungan ang mga kapitbahay na magdala ng gulay. Ang mas kamangha-mangha ay dahil ang black beans ay nagpapalusog sa mga bato. Ang kanyang puting buhok ay naging medyo itim at ang kanyang tinnitus ay gumaling. Sinabi niya, "Doktor Reyes, hindi ako tumatanda at nanghihina. Ito ay dahil hindi ako kumain ng tama noon." Mahal na mga nakatatanda at kaibigan, ngayon, ginugol natin ang napakaraming oras upang malalim na suriin ang 8 pagkaing ito. Soybeans, quinoa, broad beans, Greek yogurt, chickpeas, chicken breast, salmon, at tofu. Nakikita ng Western medicine ang kanilang data ng protina, ngunit umaasa ako na sa pamamagitan ng pananaw ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas, ipapakita ko sa iyo ang likod nila, yin at yang, lamig at init, at ang kanilang visceral attribution. Panghuli, bukod sa pagkain ng 8 pagkaing ito, gusto ko ring payuhan kayo muli. Bibigyan ko kayo ng 3 utos sa pagkain na mas mahalaga kaysa sa pagkuha ng gamot. Una, nguyain ng dahan-dahan. May masamang ngipin ang mga matatanda, kaya nguyain ng mas dahan-dahan. Ang laway ay tinatawag na Jingjing Yuye sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas na binago mula sa esensya ng bato. Kapag nginuya mo ang pagkain sa iyong bibig, binabawasan mo ang pasanin sa pali at tiyan. Nguyain ang bawat kagat ng 30 beses
at nguyain ito hanggang sa maging pulp bago lunukin. Ito ay tinatawag na paggamit ng ngipin sa halip na pali. Pangalawa, paghiwalayin ang kanin at tubig o malamig na inumin. Huwag uminom ng sabaw sa malaking mangkok habang kumakain o uminom ng malamig na inumin. Ito ay magpapalabnaw ng stomach acid at magpapawala ng paliyang. Uminom ng tubig 1 oras pagkatapos kumain. Protektahan ang iyong apoy sa tiyan na nagpoprotekta sa iyong haba ng buhay. Pangatlo, kumain ng 7 busog. Panatilihing kalmado ang iyong isip. Kung gusto ng mga bata na maging ligtas, kaunting gutom at lamig. Ang mga matatanda ay tulad ng mga bata, mahina ang function ng pali at tiyan. Ang pagkain ng labis ay nakakapinsala. Kumain hanggang sa 7 busog. At pakiramdam na mayroon pa ring espasyo sa tiyan, sapat na iyon. Bukod pa rito, sinasabi ng Neijing, kawalang interes at walang laman at sumusunod ang key. Sa pagharap sa pagtanda, huwag magpanik at huwag bulag na maniwala sa mga mamahaling hindi mo nga alam kung ano ang mga ito, mga imported na produkto ng kalusugan. Ang tunay na mahiwagang gamot ay madalas na nasa palengke o sa iyong kusina. Alam kung ano ito, ngunit alam din kung bakit. Huwag kumain ng malamig na tofu araw-araw dahil lang sa mabuti ito o uminom ng malamig na yogurt araw-araw. Dapat mong sundin ang iyong sariling konstitusyon. Kung ito ay malamig o mainit, kakulangan o labis. Gamitin ang tamang paraan ng pagluluto ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas upang kumain. Dapat nating protektahan ang ating zenyang qi at protektahan ang ating pali at tiyan. Kung maayos nating linangin ang pali at tiyan at ang qi ng bato, ang ugat ng puno ay napalusog. Kahit sa 80 o 70, kaya mo pa ring maglakad ng madali at mabuhay ng may kalidad at dignidad. Kung sa tingin mo ay revolusyonaryo para sa iyo ang nilalaman ngayon, mangyaring i-like ito at i-save ito. Panoorin ito ng paulit-ulit at sundin ito. Taos-puso rin akong umaasa na maibabahagi mo ito sa mga magulang, anak, kamag-anak at kaibigan. Ang iyong pagbabahagi ay maaaring magligtas sa kaligayahan ng isang pamilya sa kanilang huling yugto ng buhay. Kung mayroon kang anumang katanungan sa kalusugan o iba pang masarap na mataas na protina na pagkain upang irekomenda, maaari mo akong sabihan sa seksyon ng komento. Sundan ang aking channel, Kalusugan Lahat. Kita-kita sa susunod. Patuloy na gamitin ang karunungan ng ating mga ninuno upang malaman ang code ng kalusugan. Nais ko sa lahat ng matatanda ang mabuting kalusugan at mahabang buhay at magandang gana at malakas na binti.